Okay. Itong matututunan nyo ngayon ay isang teknik na kapag ka ginamit ninyo sa isang babae ay paniguradong hindi lang basta mamahalin ka nito o may mangyayari sa inyo. Actually, kapag ka nagawa mo ito ng tama, yung babae na paggagamitan mo nito ay mababaliw o mau-obsess sa emosyon na maibibigay nitong matututunan ninyo ngayon kapag ka ginawa o ginamit mo ito sa kanya. Okay? Kasi ito, tandaan ninyo, ang babae ay emotional. Okay? So, kung maibibigay mo sa kanya o may makukuha siyang masarap na emosyon mula sa isang bagay, pagkain o pangyayari, at lalong-lalo na sa isang tao, okay? Then of course, itong babae na ito ay hindi lang basta magiging masaya, kundi mauhumaling pa nga. Okay? Kasi nga, emotional by nature ang mga babae. Okay? Kaya nga sila yung may hilig sa mga love song, o sa musika, o sa mga pelikula, lalong-lalo na sa mga love story. Okay? Dahil nga, mayroon silang emosyon na nakukuha dito. Lalong-lalo na kung yung emosyon na nakukuha nila ay sabihin na nating nagpapalit-palit. Okay? Andun yung tataas yung emosyon, biglang babagsak. Masaya yung emosyon, biglang lulungkot. Biglang nakakatakot, biglang magiging inspirational. Okay? Kumbaga, kung may drama. Okay? Yan yung gustong-gusto ng babae. Kaya nga tinan nyo, diba? Sila yung may hilig manood ng soap opera, sila yung palaging nanonood ng mga romantic na movie. Kadalasan pa nga, sila yung nanonood ng mga sexy na pelikula na mayroong istorya. Okay? Pero pagdating dun sa pinapanood ng ibang mga kalalakihan sa internet, which is yung basta may nangyayari lang sa kama, okay, sila yung hindi masyadong interesado dun. Okay? Kasi nga, ang babae ay emotional. Okay? Kumbaga, ang ibig sabihin ko dito ay hindi sila masyadong physical. Pero tayo mga kalalakihan, kahit na wala pang istorya yung pinapanood natin, hanggat may ipinapakitang sexy o may nangyayari, kadalasan nata-turn on na tayo. Iba nga, na-addict pa manood ng ganyang klaseng mga video. Okay? Ingatan lang natin. Alam niyo naman, sa YouTube tayo. Diba? Pero yung mga babae, hindi sila masyadong pumupunta sa mga website na ganyan. Kasi nga, ang tunay na nagpapa-addict sa kanila o kumukuha ng atensyon o ng interest nila ay yung istorya. Okay? Dahil sa istorya, dito sila may nakukuhang drama o emosyon. Okay, ngayon ang tanong, ano ba itong bagay na gusto kong i-share sa inyo? Okay, na maaari ninyong gamitin hindi lang sa babaeng nakaka-date ninyo, okay, kundi magagamit nyo rin ito kahit na sa mga may syota dyan o may asawa na. Okay, kasi itong mga itinuturo ko sa inyo sa totoo lang, kahit na madalas kong sinasabing para lang ito sa mga nakaka-date nyo lang o mga babae na nakakasama nyo lang. Okay? Sa totoo lang, pwede nyo rin naman gamitin ito sa mga babae na karelasyon ninyo. Kung mayroon kayong karelasyon. Okay? Dahil ako, magkakaiba naman tayong lifestyle eh. Diba? Pero, of course, best pa rin kung dating lang. Okay? Pero kung may karelasyon ka o may asawa ka at gusto mong painitin yung relasyon ninyo at mas maging masarap yung ginagawa ninyo sa kama o mas maging maganda yung pagsasama ninyo, then of course, applicable din naman itong mga tinuturo ko. Pero make sure lang na gagamitin ninyo ng tama at naiintindihan ninyo yung mga sinasabi ko para nang sa gayon ay hindi kayo magkamali. Okay? So, eto. Since, gaya ng sabi ko kanina, ang babae ay mahilig sa drama at sa up and down ng emotions. Meaning, ang babae ay gusto ng isang activity o pangyayari na may papalit-palit ng pakiramdam. Okay? Then, sa moment na makasama mo isang babae, ang bagay na dapat na ginagawa mo o gagawin mo
gamit itong matututunan ninyo ngayon sa akin, ay yung sabihin na nating gagawa ka ng mga senaryo o mga sitwasyon kung saan magkakaroon ng pagpapalit ng emosyon o ng sabihin na nating pakiramdam. Okay? Unang bagay na gagawin mo ay ganito. Lumabas kayo. Okay? Mag-date kayo ng babae. Una, iset mo muna yung date. Alam nyo, meron na akong video tungkol sa pagsiset ng date. Di ko na ituturo dito. Yung tamang pagsiset ng date. Okay? Lumabas kayo ng babae, tapos dalin mo siya sa isang lugar kung saan sabihin nating mayroong mataas na emosyon na pwedeng mangyari dito. Okay? Yung magiging sabihin nating exciting o yung magiging puno ng aksyon o yung mabibigyan siya ng mataas na emosyon. Katulad na lang ng pagpunta ninyo sa amusement park, 'di ba? O kaya sa firing range. Yan, firing range. Gusto ng mga babae yan. Okay? Kasi ako, nagdadala ako ng babae sa mga sa firing range kasi isa yan sa mga isa yan sa mga hobby ko. Okay? Yung mag-shoot, mamarel, di ba? Magpaputok, di ba? Pero isa yan sa mga hobby ko. Okay? And ito pala, pag dinala mo ang babae sa isang lugar, make sure na dadalhin mo siya, hindi dahil para sa kanya, kundi para sa iyo. Kumbaga, gusto mo rin kasi talaga itong gawin. Sabit lang siya doon. Kumbaga, isinama mo lang siya doon. Okay? So, yeah, pwede mo siyang dalhin sa mga ganyan, mag-target shooting kayo or target practice kayo dyan. Okay? Pwede kayong pumunta sa sabihin na nating concert. Okay? Kung yan din yung gusto mong gawin. Okay? Dalhin mo siya sa ganyan. Ganyang klase mga lugar. Okay? Yung sabihin nating may mataas na emosyon. Okay? Yung talagang magiging masaya siya. Yung mapapawaw siya dun sa experience. Mas maganda kung yung experience na magkakaroon siya ay first time pa lang niyang magagawa. Like for example, pwede kayong mag-bungee jumping, zipline, o kaya sabihin nating punta sa isang lugar na na sabihin nating maraming ganap. Okay? Yung maraming pwedeng mangyari. Okay? Para itong babae na ito ay magkakaroon siya ng pakiramdam na masaya, yung may high, okay? Meron siyang emotional high, okay? Yung wow, 'di ba? Ang sarap naman ng pakiramdam na 'yon. Ngayon ko lang naranasan 'yon. Ang saya pa lang gawin yung bagay na 'yon. Yung talagang hindi siya makapaniwala, 'di ba? Parang tayo nung bata tayo, 'di ba? Even naman ngayon, 'di ba, pagka meron tayo isang bagay na nararanasan o nagkaroon tayo ng isang bagay na sabihin natin hindi inaasahan, tapos gustong-gusto natin, tapos biglang napunta sa atin, 'di ba? Siyempre, yung pakiramdam nun is nasa high. Di ba? Parang sample, nanalo ka sa loto. Di ba? Hindi ka makapaniwala na nangyari yun. So, yun yung emotional high na tinutukoy ko. Okay? So, dun mo siya dalhin. Ganong klaseng emosyon o ganong klaseng activity ang dapat nyong gawin. Ngayon, after ng activity ninyo, okay, yung pagpunta nyo nga sa ganyang klaseng lugar, make sure na mag-enjoy kayo. Ha? Pero still, again, gaya na sinasabi ko sa inyo, ipasa mga sheet test, no compliment, no validation, masculine frame pa rin, alpha ka pa rin dapat, no simping, hindi ka pa rin magpapakabeta, okay, lahat ng mga itinuturo ko sa inyo dapat gawin nyo pa rin, okay, naka masculine frame, okay, lahat yan, okay, yung walang friendly vibe, okay, hindi kayo para magkaibigan, okay, nag-enjoy kayo bilang sabihin nating romantic partners, okay, hindi friendly o hindi kayo magkaibigan. Okay? So, enjoy nyo. Kailangan magkaroon ng enjoyment doon. Masaya kayo. Okay? Tapos yun nga, pagkatapos ng moment na iyon, yung ginawa ninyong emotional high na yun. So, syempre, masaya yung babae. Di ba? High na high siya. Kasi yan saya nung moment nung nangyari. Di ba? Tapos masaya din siya sa'yo kasi proud siya dahil ikaw yung lalaki na kasama niya, 'di ba? Dahil maayos ka, gwapo ka, 'di ba? Alam niyo, pag sinasabi kong gwapo, ito pala sa mga insecure na lalaki diyan. Pag sinasabi kong gwapo, hindi may ibig sabihin kailangan yung mukha lang o yung katawan lang, okay? Marami naman kasing way para maging gwapo ka. Pananamit, sa pag-ayos ng katawan, sa pagdadala sa sarili. Okay, yan yung gwapo na tinutukoy ko. Okay, yung baga maayos ka. Okay?
So, of course, proud na proud siya na ikaw kasama niya, 'di ba? Tapos lalaking-lalaki nga kasi, 'di ba? Lalo na kung may mga ibang babae na may tumitingin-tingin sa iyo, 'di ba? Tapos ang saya-saya pa nga nung nangyari sa inyo. Ngayon, pagkatapos nung moment na 'yon, okay, nung pangyayari na 'yon, yung emotional high, ibaba mo ngayon yung emosyon. Okay? Tandaan nyo, emotional roller coaster ang ibibigay natin sa babae na ito. Okay? Kailangan pagtaas, ibaba mo, tapos itataas ulit natin, tapos ibababa ulit natin doon sa ano mo. Okay? Anyway, ganito gagawin. Okay? So, masaya. Tapos ngayon, ibababa mo. Ngayon ang tanong, paano mo ibababa? Simple lang. Ang gagawin mo, habang papauwi kayo, o sabihin nating papunta kayo sa lugar kung saan pwedeng may mangyari sa inyo, okay? Let's say, hotel, o kung saan man. Okay, by the way pala, of course, after nung event ninyo, kung ito wala pang nangyayari sa inyo nitong, well, gagawin mo lang pala ito. Ito pa pala, sa babae na sabihin nating nakadate mo na ng sabihin nating lampas 2 beses na. Okay, hindi yung unang beses lang ha. Okay, lampas 1 beses. Okay, mga pangatlong beses na. Lalo na kung may nangyari na sa inyo before, o sabihin nating lalo na kung let's say na ano niya na, kumbaga kumbaga deserve na niya, okay, yung ganitong klaseng event, yung pupunta sa concert, pupunta sa sa amusement park, okay, o magpa-firing range, yung mga ganyan, o mamamaril, okay, yung ganyan, deserve na niya, okay, may nagawa na siya para sa iyo, okay, maganda nga kung may nangyari na sa inyo, naging masunurin na siya, okay, mga ganyan. Kumbaga, kasi pagka hindi pa kayo nagpapakasaya sa kama, wala pa nangyayari sa inyo, okay, of course, hindi pa deserve ng babae yung mga ganyang klaseng event, okay, dahil nga, of course, bakit naman kailangan mo siyang isama sa ganyan sa ganyan kaagad samantalang hindi pa nga niya na earn yung bagay na iyan. So para to do sa mga na ilalabas mo na. Okay, kaya nga na-mention ko kanina, pwede ito sa mga asawa o kaya sa mga misis ninyo. Okay? So yeah. So of course, after ng firing, pwede mong sabihin sa kanya na diretso bahay na, 'di ba? O kaya check-in tayo, punta tayo sa hotel. Pahinga na muna tayo. Alam niya na yun. Okay, sabihin natin, punta na tayo sa hotel. Diretso na tayo doon. Doon na natin ipagpatuloy ito. Okay, may tinuro na ako sa inyo. Paano gawin yan? May video ko paano gawin yan. Okay, hindi ko na i-mention dito kasi hahaba na naman yung video. Okay, so after ng emotional high, emotional low naman tayo ngayon. Okay, ngayon, gaya ng sabi ko kanina, ang gagawin mo lang, o ang gagawin mo habang nasa ano kayo, nasa o pagkatapos ng event niyo ay of course hayain mo nga. Tapos habang nasa biyahe kayo papauwi, okay, since pa diretso na nga kayo dun sa lugar na pupuntahan ninyo na pangalawa, okay, which is yung bahay o yung hotel o kung saan man lugar, okay, sa putikan man, bahala kayo. Pero yun nga, kung habang papunta na kayo doon, manlalamig ka na. Okay? Habang nasa lugar pa kayo kung saan kayo gumawa ng emotional high, okay lang na hindi ka pa nanlalamig. Okay, again, walang touchy-touchy dyan sa mga ganyang klaseng lugar. Okay? Mag-enjoy lang. Wala munang romantic. Okay? Walang holding hands, walang kahit ano. Just enjoy lang. Kaya wala muna siyang makitang kahit anong panggigigil mo sa kanya. Okay? Walang holding hands kasi magva-validate ka lang sa kanya pag ginawa mo yan sa kanya. Okay? And hindi yan makakatulong kasi alam niyo naman pagka na-validate ang babae, pinapatay nito yung emosyon niya o yung excitement niya. Okay, so hayaan mo siya na parang feeling niya ay ibang tao yung kasama niya. Okay, so walang holding hands, walang hawakan, wala munang pangsisidus dun sa lugar kung saan namaril kayo, nagpaputok kayo, okay, o nagpunta kayo sa amusement park, okay, wala munang ganun doon. Pero yun nga, after nito, okay, habang paglabas ninyo doon sa lugar na yon at papauwi na kayo, nag-drive ka sa sasakyan o nakasakay kayo kung saan man, okay, manlalamig ka na. Okay? Medyo hindi mo na siya papansinin, medyo hindi mo na siya kakausapin. Tapos mas madalas ang times na
yung attention mo ay nasa ibang bagay. It's either nasa kalsada, sa bintana, sa cellphone mo, okay, o may ginagawa ka ng iba. Kung sabihin natin nakafocus ka sa driving, okay, basta manlalamig ka na. Sa mga oras na tatanungin ka niya ng mga question, okay, sasagot ka ng one-liner lang. Like for example, okay ka lang? Yeah. Ganun. Tapos focus ka na kagad sa ginagawa mo. Tapos sabihin, tapos pag tinanong ka niya, saan tayo kakain? Mamaya, pag-usapan natin. Ganun. Okay? Okay, mamaya, usap tayo. Okay? Okay, pag tinanong ka niya ng, nag-enjoy ka ba? Sabi mo, yes. Ganun. Sabi mo sa kanya, of course. Masayang ganun. Pero, hindi ka na, basta ang punto is, hindi ka na, sabihin natin, para bang ganun ka tulad nung kanina. Okay? Para pumasok ka sa utak niya. Okay? Para mawala yung ibang mga validation na pwedeng nangyari kanina nung nandun kayo sa may emotional high. Okay? Para bumagsak yung emosyon na yun. Kumaga para magkaroon ng emotional low. Para magtaka siya. Para magkaroon ng mystery at magkaroon ng sabihin nating pakiramdam itong babae o mag-isip siya. Kumaga para mag-wonder siya sa iyo. Ano nangyayari? Ganun. Tandaan nyo, pagiging mysterious ay sexy. Okay, yan nga ang rason kung bakit may mga babae na gusto mong maikama, okay? Kahit na yung babae na mayroon ka ay mas malupit pa do sa babae na yun nga. Kumbaga, dahil hindi mo pakilala yung ibang babae, kahit na mas maganda pa yung babae mo, para bang mas gusto mong galawin yung babae na iyon kasi nga may mystery doon. Okay, even yung babae mo ngayon, 'di ba, nung time na wala pa nangyayari sa inyo, mas gigil ka sa kanya kasi may mystery pa. Okay, kasi mystery or being mysterious is sexy. Okay. So, bumaba yung emosyon. Una mataas, tapos ngayon bumaba yung emosyon. Tapos pagdating ninyo dun sa lugar kung saan magpapakasaya kayo lalo. Okay, kung saan kayo ay mag-enjoy, okay, at gagawin nyo na yung mga bagay na gusto ninyo sa isa't isa, okay, pagdating doon, medyo okay ka naman ng konti ulit. Hindi na kasing okay nung kanina, nung nandun kayo sa emotional high, nung nandun kayo sa amusement park, pero medyo kukonekta ka na. Mga 2-3 line ng pakikipag-usap. Okay ka lang? Oo naman. Siyempre naman. Bakit naman hindi? Ganun. Tapos tatanungin mo na rin siya, ikaw, okay ka lang? Ganyan. Pwede mo rin siyang tanongin ng ganun. Okay? Kumbaga, nakikipag-usap ka na, pero hindi pa rin masyado. Nasa mid-level lang yung pakikipag-usap mo sa kanya. Okay? Pag tinanong niya, anong kakainin natin? O nga, nagugutom na nga ako. Sige, order nga muna ako. Ngayon, umorder ka ng pagkain. Okay? Wag mo nang paglulutuin. Tanda mo, pagod yan. Baka mamaya, pag napagod lalo yan, walang mangyari sa inyo o maka-apekto yan sa mood niya. Okay? Ay mo, sige, order ako ng pagkain. And also, wag ka ring magda-drive-thru o magte-take out. Okay? Kasi gagamitin mo nga ito para maging parte ng emotional roller coaster na mararamdaman nitong babae o mararanasan niya sa iyo. Okay? So, sige, gutom na rin ako Huwag mong sabihin, sige, order tayo. Okay, sige, anong gusto mo? Wag. Kasi mangyari niyan parang dating sinusunod mo siya o para sa kanya yun. Handa mo, para to sa'yo. Sabit lang siya. Okay? Gutom na rin ako. Sige, order nga muna ako. Ganon. Sumasagot ka na, kumukonekta ka na sa kanya. So ngayon, nagbabago na naman yung emosyon niya, di ba? Unti-unti na namang tumataas yung emosyon niya. Okay? Ngayon, pagdating nung pagkain ninyo, kumain na muna kayo. Okay? O kaya naman, pwede rin ninyong isabay dito sa susunod na activity yung pagkain ninyo. Which is actually, manonood kayo ng isang pelikula. Okay? Manonood kayo isang pelikula na sabihin nating romantic at sexy at the same time. Okay, wag yung basta romantic lang o yung sabihin natin wag yung basta love story lang. Kailangan nyo medyo may romance like 365 days, okay? O kaya sabihin natin pwede rin The Notebook, yung mga ganon. Kasi medyo may romance din naman ng konti yun. Diba? Meron mga scene din na ganon dun. Okay? Tapos, panoorin nyo yung movie na yun kasi nga, doon ay maraming yung mga ganyang klase movie ay maraming roller coaster of emotions. Kumbaga, magdadagdag na naman tayo ng ups and downs. Okay? Habang unti-unti siyang umaap. Huwag mo munang i-up ng todo, ha? Huwag mo na i-up ng todo. Hayaan mo manatili siya sa gitna, sa mid muna. Okay? Tapos, habang nanonood kayo, hayaan mong yung emosyon na yon habang nasa gitna ay maging magulo. Hindi niya alam kung aakyat o bababa. Ganon-ganon yan. Kasi nga nanonood kayo ng
pelikula. Okay? Tapos yung pelikula na ito ay romantic. And habang nanonood kayo, walang touching, wag mong yayakapin, wag mong ilalapit sa'yo. Pwede kayo magkatabi. Okay? Basta wala munang romance, manood lang muna kayo. Kung siya yung lalapit at iyakap sa'yo, hayaan mo siya. Pero ikaw, huwag kang iyakap, hayaan mo magtaka siya bakit ganun ka. Pero most of the time, mas maganda kung patutukin mo lang siya dun sa pinapanood niya. Tapos huwag kang magsalita, huwag kang magkwento. Kung tatanungin ka niya, sige, pwede ka sumagot, huwag ka lang makipagkwentuhan. Dahil baka magkamali ka pa, o maaring ito pa yung pwedeng magbago ng emosyon niya, o sabihin natin maaring magawa pa ng babae na ito, hindi niya matutukan yung pelikula. Okay, dahil sa sobrang daldal mo. Okay, so manahimik ka muna. Okay, hayaan mo lang siyang manood lang muna kayo, mag-enjoy lang kayo ng pelikula. Okay, tapos sa bandang sabihin nating kalagitnaan ng pelikula, o kahit na pag malapit nang matapos, basta yun sa mga part ng movie na timingan kasi ito okay, na matagal na yung pelikula, tumakbo na, okay, wag sa umpisa, okay, na magkakaroon ng romantic na scene, may halikan, may sexy scene, okay, sa mga moment na iyon, tapos katagalan na ng pelikula, okay, wag sa umpisa, okay, pwede ka nang humawak sa kanya, okay, pwede ka nang yumakap, okay, pwede mo na siyang patabihin sa ka dito, tabi ka sa akin, ganyan, okay, pahigain mo dito sa lap mo, okay, sabihin nating ikandong mo, kaya dito sa harapan mo, paupuin mo sa harapan mo, tapos yakapin mo. Okay, pwede na kayo mag-touchy. Okay? Pwede nang may konting romantic. Wala lang mo ng kiss. Okay, wala mo ng kiss. Nood lang. Kaya mo siya mag-focus doon para makaramdam lang siya ng konting ginhawa o sarap ng pagkalalaki mo. Okay, emosyon yan. Gumaganon-ganon. Tataas ngayon ng konti yan pag ginawa mo yon. Okay, kasi syempre, nagbigay ka ng sa kanya, ng pakiramdam na naman sa kanya. Okay? Ngayon, pagtaas nun ng konti, hayaan mo lang muna ulit yun dyan. Okay? Tapos, manood lang muna kayo ng pelikula. And, pagkatapos ng movie, okay, sa oras na matatapos na yung pelikula, o tapos na yung pelikula, and so malabas na yung mga pangalan, iharap mo siya. O kaya, kung kaya mong ibulong sa tenga niya, gawin mo to. Okay? Ganito. And also pala, habang nanonood kayo yung pelikula, patay mo lahat ng ilaw. Maganda yung madilim, tapos may dim light lang, may lampshade lang. Okay, ganun ang vibe. Okay? Tapos ibulong mo sa kanya to. Kaya mo sabihin sa tenga maganda, hindi mo magawang masabi sa tenga niya, okay lang din. Basta siguraduhin mo naka eye to eye contact ka, masculine frame, lalaking lalaki, yung boses buo, okay? Hindi yung parang babae, hindi matining, hindi mataas, mababa lang, sexy, okay? Yung romantic, okay, yung masculine, seductive, okay, tas eye-to-eye contact lang. Okay, wag yung katulad ko ngayon, nagva-vlog ako okay, ayoko namang isidus kayo, baka mamaya ano pa mangyari, di ba? Mapatakbo pa kayo kung saan yan. Pero yun nga ibig sabihin ko. Okay, so romantic yung boses, sasabihin mo sa kanya tong ganito. Sabi mo, alam mo ikaw, kahanga-hanga ka din. O sabi mo, alam mo ikaw, kahanga-hanga din yung tigas ng ulo mo. Kasi nadadala pa rin ako sa'yo kahit na alam kong sakit ka ng ulo. Kaya o kaya sabi mo, alam mo ikaw, kahanga-hanga yung kakulitan mo. Kasi nadadala pa rin ako sa'yo kahit na mukha kang sakit ng ulo. Okay? Either dun sa dalawa, pwede nyo gamitin o pwede kayong gumamit ng ibang term. Basta make sure na may ups and downs pa rin ang emotion. Ngayon ang tanong, paano ko nasabi may ups and downs yun? Dahil nyo positive and negative yun. Sinabi mo, kahanga-hanga siya, kahanga-hanga yung kakulitan niya. Okay? Tapos nadadala ka pa rin sa kanya kahit nasakit siya ng ulo o kahit na mukha siyang sakit ng ulo. Okay, so ikaw na bahala. Kung doon yung gagamitin mo, pwede mo ring i-modify, okay, as long as nandun yung idea. Okay, as long as nandun yung positive at negative. Okay? Kahanga-hanga sabi mo, hanga ako sa'yo. Yung pwede rin ganun. Alam mo, hanga ako sa'yo. Alam mo, hanga ako sa hanga ako sa sakit, alam mo, hanga ako sa kakulitan mo. Ayan.
Alam mo, hanga ako sa kakulitan mo. Kasi alam nyo, kapag babae na kaharap ko, madali nang gawin to. Pero pag kayo kasi kausap ko, iba eh. Lalo na nakikita ko yung mukha ko. Okay, pero pag babae, alam nyo na yan. Pag babae kaharap natin, nagiging active yung ano natin eh, yung romantic vibe natin, 'di ba? Pati boses niya nag-iiba, 'di ba? Pati pagtayo, 'di ba? But anyway pala, also pala, huwag kakalimutan mag-perfume. And also dapat yung pupuntahan ninyo mabango rin. Okay? So, 'yun. Sabihin niyo lang ganito. Alam mo, hanga ako sa kakulitan mo. Kasi nadadala pa rin ako sa iyo kahit na alam kong mukha kang sakit ng ulo. Okay? Tapos pag sabi mo sa kanya ng bagay na iyan, palapitin mo, o iyan mo siya sa'yo. Ilapit mo siya sa'yo, o kaya dumiskarte ka na. Halikan mo na. Okay? Romansahin mo na. Okay? Ingat lang dito, dahil alam niyo naman kung ano ng mga sinusubo ng babae, hindi lang pagkain. Baka mamaya may ibang sinubo. Okay? Mas maganda kung sa ibang parte na lang. Ayoko lang sabihin. Alam niyo naman kasi nasa YouTube tayo. Okay? Pero pwede sa mga area, basta mag-umpisa na yung tour play mo, okay? Yung tour play mo, okay? Pang-apat, okay? Englishin niyo na lang yung sultang pang-apat, tapos play. Yun naman si YouTube. Okay, so i-tour play mo, okay? Umpisahan niyo na yan. At pag ginawa mo yan, maniwala ka sa akin, bibigyan ka ng babaeng ito ng isang napakasarap na experience, okay? At itong experience na ito ay pareho ninyong hindi makakalimutan. Matter of fact, siya yung mas hindi makakalimot, lalo na kung hayaan mo na siya yung mag-operate o siya yung gumawa ng lahat. Okay? Siya yung kumilo, siya yung mag-perform. Okay? Tapos ikaw naman, of course, kikilos ka din, pero hayaan mong siya yung magsilbi sa iyo o siya yung magpasaya sa iyo kasi nga siya yung feminine at yan yung trabaho niya at yan yung bagay na gusto niya o tunay na magpapasaya sa kanya. Okay? Dahil ang isang lalaking nagsisilbi sa isang babae ay hindi kahanga-hanga o mababa ang tingin niya dito. Hayaan mong siya yung magsilbi sa iyo. Kasi totoo lang, magsisilbi talaga yan. Mag-i-enjoy yan. Mag-helicopter yan. Maniwala ka sa akin. Magwawala yan dahil sa mga ginawa mo sa kanya simula nung umpisa hanggang sa sinabi mo sa kanya bago may mangyari sa inyo. Okay, kaya nga sabi ko niya, di ba, pwedeng gamitin to sa kadate, sa girlfriend o sa asawa. Okay, dahil ang magagawa nito sa relasyon ninyo ay mas lalo niyang papainitin ang relasyon ninyo o mas lalo niyang bibigyan ng spice o ligaya. Okay? Kaya ang magiging resulta nito ay mas lalo siya magiging feminine, submissive o mas masaya. Okay? Mas addicted o obsessed sa iyo dahil sa emosyon na ibibigay mo. Okay? Dahil yan nga yung pinaka totoo na gusto niya. Okay? Yan yung tunay na magpapasaya sa kanya. O tunay na mamahalin niya. Okay? Hindi naman talaga ikaw, kundi yung pakiramdam na makukuha niya sa iyo. Yan yung nagpapa-in love sa kanila. Okay? So, gawin niya ng tama, dahil pag nagawa niya ng tama, maniwala kayo, yung babae, papasayahin ka. Good luck. Enjoy.